Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayon pong Wednesday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Kung tayo po ay magbabasa sa mga balita sa internet, ay hindi natin maiwasan mangamba at matakot. Iba't ibang malalakas na bagyo ang ating naranasan, mga alingaw ng digmaan at mga iba pang hindi magagandang pangyayari. Kaya sa umagang ito ng ating morning devotion ngayong Wednesday ay merong ipinapahayag ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya, ang title ng ating morning devotion, huwag tayong matakot. Sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalaksin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Mga kapatid, ang takot at kabalisahan ay dumarating sa tao sa iba't ibang antas at iba't ibang kapanahunan. Katulad ng mga matitinding sitwasyon na ating nararanasan, hindi natin maiwasang matakot at mangamba. Ngunit ano nga ba ang naidudulot nito sa bawat isa sa atin? Ang sabi ng ating Panginoon sa ating morning devotion para sa umagang ito ng Wednesday, huwag kang matakot sapagkat kasama natin ang Diyos. So tunay nga na ang Panginoon ay laging nandyan sa bawat isa sa atin. Kahit na tayo ay dumaan sa anumang matitinding hamon ng buhay, kahit na anumang matitinding sitwasyon, lagi tayong sinasamahan ng Panginoon. At hindi lamang tayo sinasamahan, kundi tinutulungan pa tayo nitong ma-overcome ang mga mabibigat na sitwasyon na dumarating sa ating mga buhay. Ito ang huli ang bagyong Christine at bagyong Leon, na kung saan tinulungan, sinamahan, iningatan tayo ng Panginoon upang mapagtagumpayan natin ang malalakas na bagyong ito na dumating sa ating mga buhay. Pangalawa, huwag mabalisa sapagkat may Diyos na nagmamahal sa atin. So, ang kabalisahan ay nagdudulot lamang ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating mga buhay. Kapag tayo nababalisa, hindi tayo nakapag-isip ng tama. Kapag tayo ay balisa, hindi tayo nakakagawa ng wasto. Kaya ini-invite tayo sa ikalawang bahagi ng ating morning devotion na huwag tayong mabalisa sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. At siya ang tutulong sa bawat isa sa atin upang ang mga bagyong dumarating sa ating buhay ay mapagtagumpayan natin. Pangatlo, sa panahon ng takot at pangamba may tulong na magbubuhat sa Diyos. So sa panahon ng matitinding sitwasyon, laging nariyan ang tulong na nagmumula sa ating Panginoon. Isang tawag lang sa pamamagitan ng panalangin, nakahandang tumugon, sumagot ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa umagang ito ng Wednesday ng ating morning devotion, ini-invite tayo na huwag matakot, magpakatatag, magpakatibay. Lagi nating tatandaang mahal na mahal tayo ng Diyos, hindi tayo iniwan ng Diyos. Lagi siyang nariyan at tutulungan niya tayo upang mapagtagumpayan ang mga sitwasyong ito. Ang kanyang pangako, ayon dito sa ating binasa, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So kung nandoon ang kalakasan na nagmumula sa Diyos, kung nandoon ang tulong na nagmumula sa Diyos, kung nandoon ang pag-iingat at pagliligtas ng Panginoon, wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikatakot sapagkat kasama natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Purihin ang Panginoon para sa ating morning devotion sa umagang ito. Amen. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Wednesday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ang ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. At muli kaming pinalalahanan na kami man ay
dumaan sa mga mabibigat na sitwasyon at hamon ng buhay tulad ng mga bagyo, malalakas na bagyo, karamdaman, matitinding sitwasyon na dumarating sa aming mga buhay, ay pinalalahanan kami sa pamamagitan ng morning devotion sa umagang ito na huwag kaming matakot, huwag kaming mangamba, huwag kaming mawalan ng pag-asa, sapagkat ikaw ang Diyos ang laging sasa amin. Kaya nga sa mga oras na ito, pinagpipray ko po sa iyo ang iyong mga anak na nakakaranas ng anxiety, ng pangamba, ng takot. Tulungan niyo po sila at laging ipaalala na ikaw ang Diyos na patuloy na sumasama at nag-iingat at nagliligtas sa kanila. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman at humihingi ng magandang kalusugan tulad ni kapatid na Ann at ang iba pang mga kapatid namin na hindi ko mabanggit ang kanilang mga pangalan. Tulungan niyo po sila, samahan niyo po sila at nawa maramdaman nila ang iyong presensya sa kabila ng kanilang mga matitinding sitwasyon na pinagdaraanan. Nawa tulungan niyo kaming magtagumpay sa kabuuan ng araw na ito at patuloy na makita ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Pinagpipray ko rin sa iyo ang aming minamahal na bansa, lalo tigit sa mga kapatid namin na nakaranas ng malalakas na bagyo, bagyong Christine, bagyong Leon, ang mga lugar na hanggang ngayon ay wala pang kuryente, na wala ng mahal sa buhay, nawasak ang kanilang ari-arian. Tulungan niyo po sila at nawa kami rin na maging maayos ang aming kalagayan. Tulungan niyo kaming tumulong sa mga nangangailangan. Samahan niyo kami hanggang sa kabuuan ng araw na ito at mamaya ay tulungan niyo po kaming dumako sa mga churches na aming kinabibilangan para makabahagi kami sa aming midweek service at patuloy ka naming mapuri, masamba sa pamamagitan ng panalanginan. Pinagpipray din namin sa iyo mga kapatid namin sa ibayong dagat. Tulungan niyo po sila at ingatan. Malayo man sila ay lagi silang kasama sa aming mga panalangin. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Wednesday. Mula po dito sa Cross of United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!